So ayan po mga kabayan, pag-uusapan namin ngayon ni Nanay Gloria yung aming napag-usapan nung huli naming pagkikita, no? At titingnan natin kung nakapag-desisyon na ba siya, kung okay na ba siya, kung kaya naman niyang sumama sa atin. Ha? Wow, umuusok. Anong ginagawa nyo? Nagluluto ng... Wow! Ang sarap! Mais. Hi! Good afternoon! Ang sarap naman ng Mais. niluluto nyo. Mais na binayo niya. Ay, wow! Binayong mais. O, saan po galing yan? Saan? Pakibukas na po ako, nanay. Saan po galing yan? Wow! Kanin. Ang sarap. Kanin na po siya. Parang ginagawa ng kanin. Nilaga. Plus, nag-iihaw kayo ng Okra. okra. Pitas niyo po yan? Pananim niyo po? Diyan. Kay Antonia. Wow, dapat may screen po para hindi natututong. Diyan lang. Para hindi ka mahirapan. Para nag-ihaw kayo ng tuyo No, diretso na sa baga. Ibang bangkag. Panghapunan nyo na po yan, nanay? Or pang merienda? Kain pa lang Kumain ka kanina. Ayoko Hindi pa kumain kanina. Ay, hindi pa kumain. Bakit hindi po kayo kumain? Tanghali na, ay hapon na. Galing po kayo sa bukid. O anong ginawa po? Anong ginawa niyo po doon? Tutod ng mais, madam. Hindi kayo kaya Nagtutod ng mais para pangbenta niyo po? Pinto ko ng bitchin. Pambili niyo ng? Bitchin. Bitchin! Nagtutod kayo ng mais para pambili niyo ng bitchin, asin, tuyo. Huwag niyong kalimutan kumain, Lola, ha? Alam ko na napakasipag nyo. Alam ko hindi ka napipermin ng bahay. Alam ko nandoon kayo sa bukid. Pero huwag niyong kakalimutan kumain. Huwag kayo magpalipas ng gutom para humaba pa ang buhay nyo. Naluto. Or, pag pumunta kayo ng bukid, pwede naman po, pero magbaon kayo para just in case na maabutan kayo ng tanghali doon or hapon doon or gabi doon, may dala-dala kayong baon. Walang baon na, malapit. Diyan lang. Hindi na kayo nagbaon kasi malapit lang. Kailang, malapit nga lang, pero hindi kayo nakauwi sa oras ng tanghalian. Nanay Gloria, kumusta naman po kayo? Masakit lang dito ko. Masakit na naman ang balakang nyo. Tapos, Paano magtapon akong magtrabaho kung gabi? Nahirapan ako. kasi, nasobrahan kasi kayo sa sipag. Pumirimi naman kayo sa bahay. Mag-relax-relax naman kayo. Huwag ka palagi sa bukid. Magbigay. Katawan si Tito. Nung nabigyan kita ng ayuda ngayon, nagpahinga kayo. Nung hinatiran kita ng budget mo, nagpahinga ba kayo? O hindi rin siguro? Walang ginagawa, inaantok ako. Kaya kahit bigyan to ng ayuda araw-araw, kahit hindi maubos ang ayuda, hindi talaga mapipirmi kasi ang rason niya, napapagod siya at inaantok pag walang binubutingting. Mag-asawa kasi kayo, nanay, para hindi kayo antukin, hindi kayo mapagod, meron kayong bubutingtingin araw-araw. Kalumalo pa. Baka lumala pa. Kalumalo pa ang nararamdaman kong sumakit. Baka doon pa may maramdaman kong sakit. Aray ko, gano'n talaga kasi pag si Nanay Gloria, no? Talagang hindi yan siya pwedeng uupo-upo lang. Lalayas talaga yan, pupunta kung saan-saan. Kung alam niya na pwede siyang kumita ng pera, kahit kapiranggot, talagang pupunta yan si Nanay Gloria. O sige, kumain ka muna. Mamaya na tayo magchismisan. Sige na po, kain muna kayo.
ulam, walang makain. Mawawas yan, te, ha? Pati lang. Oo. Ito na. Kadugutan. Ito kay, kadali. Oh. Bawasan pa ni Lola. Kapag man ka na mais. Wow, ang sarap naman ng pagkain ni Lola Gloria. O, di ba? Dalawang klaseng kanin, mais at palay mga kabayan. Fried rice na itlog, O, parang fried rice na rin, nanay. No, nanay Gloria, no? Parang fried Masarap rice. naman ang yellow corn kaysa Opo, yung yellow white. corn. Masarap po yan, nanay. Puti. Nakakakain din po ako niyan. Tapos fresh. Garong. Fresh na ukra. Inihaw na ukra. Wow, ang sarap niyan. Nasindayo man, sindayo. Diyan mo adi ka si Dara. Nagudo ka di man. Ang tatay, napanabay ko hindi kang dalaw. Nakadamay na ko tiri niyo nito. Nalang babaga na may akin dito. So, ganyan po ang simpleng tanghalian at merienda ni Lola pinagsama na niya kasi galing sa bukid at kauwi lang niya at nakita niyo naman akala nga namin wala pero nandito pala sa loob nakaupo dahil nag-iihaw pala ng ukra. So napaka good timing talaga yung aming pagpunta, no, na wala siya sa bukid kasi minsan pag pupunta kami dito mga kabayan minsan inaantay namin ng matagal, no, aalis ng maaga tapos uwi minsan gabi or hapon, hindi namin naaabutan. Ilang beses namin yung napuntahan dito dinaanan para kumustahin at wala siya. So ngayon, good timing talaga dahil nandito siya, wala sa bukid. Minsan nga pinupuntahan pa namin doon sa malayo. O anong pangalan mo? Binji Junior. Wow, junior ka pala. O ilang taon ka na? 10 years old ka na? O anong grade ka na? Grade 3? Wow, mag-aral ka ng mabuti ha. O anong gusto mong paglaki kunin? Gusto mo maging pulis, maging teacher, maging piloto? O anong gusto mo? Wala. Wala? Anong gusto mo? Gusto mo lang mag-aral? Tanim. Nag-aral po ako, grade 3 po. Grade 3 ka na. O sino yung grade 3 ka na pala? Sino yung teacher mo? Sabihin mo na, Marami kang teacher? marami, dalawa ang tinuro. Tapos marami ka ring kaklase. Mga classmate mo. Wow. O saan banda yung school mo dito? Yan lang mga Malayo? Hindi. Malapit lang? Malapit lang. O meron din kaming pasalubong sa iyo, ha? Opo, At napapansin ko sa iyo, Binji, mabait ka na, 'di ba? Oh, very good 'yun kasi mabait ka na. Lagi kang bibigay ng star ni teacher kapag mabait na. Kaya kailangan laging good boy, ha, Binji, ha? Oh, appear mo na para laging good boy. Oh, dito ka lang kasi mayroon din kaming surprise sa iyo. Mayroon akong ibibigay sa iyo, ha? Mamaya. Busog na po? awan, hindi masida, panin lang po. Ganyan ni na. Ganyan mo iting. Yung bata ko. Ban. Gabi lang dumating. Kung saan pumupunta. Malaki na. Nagdamakaw Ganito. man lang. Taba. Tinira niya Kaya po nakita ko pusa niya. Yung pusa nyo. Oo. Nagtira pala si nanay para sa pusa niya. Kasi gabi na daw dumadating, no? Kaya pag uwi, nagutom, kundi meron siyang pagkain. 2 okra tinira at may kanin para kay Munching. Kabayan, no? Ito sana ay pang lunch, no? Kailang na-delay yung pagdating natin, no? At siyempre sa layo ng pinanggilingan natin, hinabol lang talaga at naisipan namin na bisitahin si nanay at dalawin dito. At tamang-tama naman pagdating natin na meron siyang hinanda na pagkain, no? At ito, may dala-dala tayong Jollibee ni Nanay Gloria. Okay lang. Tapos na siyang kumain, ito na lang ang pagkain niya para mamayang gabi. Yan. Ito para mamayang
dinner nyo. O, di ba? Thank you. Oh. Masarap po yan, Nanay Gloria, ha. Tapos, meron ka pang drinks. Ayan. Plus ito, may tinapay ka pang merienda. O, pwede mong baunin yan pag nasa bukid ka. May palaman na dyan. Dito ka na. Pero, Mo, ito. Basta, mangako ka na mag-good boy na, ha. O. At saka love mo si Lola, ha. Dalawang Lola, love mo, ha. Para good boy na, no? Okay, sige. O, ayan sa'yo. At ito yung drinks mo. Ouch. Hawakan mo. very good. Very good. Tapos, nanay, ito sa inyo yun. Sige, sige. Itabi muna niya. Kasi mamaya pa niya kakainin daw. O, dahan-dahan po kayo, ha. Baka kayo ay mahulog po dyan. So, yun po yung sinasabi ko kanina, mga kabayan, na delikado. No? Plus, ito pa, babagsak na po talaga. Talagang sobrang rupok na at sobrang luma na talaga itong bahay. So ayan po mga kabayan, pag-uusapan namin ngayon ni Nanay Gloria yung aming napag-usapan nung huli naming pagkikita, no? At titingnan natin kung nakapag-desisyon na ba siya, kung okay na ba siya, kung kaya naman niyang sumama sa atin. Nanay Gloria, Po. sasama na kayo sa amin? Doon na kayo titira sa amin? O Saan? magbakasyon? Kailan po? Sa Rosales ngayon. Doon na kayo tumira. Para hindi nyo na problemahin yung pagkain nyo sa araw-araw. Hindi na kayo pupunta ng bukid, hindi na kayo pupunta ng Karayan, hindi na kayo maghahanap kung ano-ano para lang meron kayong maibenta, meron kayong maikain, meron kayong maiulam, o lahat-lahat, hindi na problema kasi doon libre na lahat. O, parang ang lalim ng iniisip nyo, Nanay Gloria. Parang mayroon kayong 100 hectares na maiiwan. Sabi niya ading, kung humiwalay ako sa kanila, ano niya, isasama niya yung bata daw dahil hindi kayang buhayin. Isasama nyo yung bata. Isama niya, hindi hanapin niya kung saan daw at ibigay yung bata. Ay bigay sa akin yung bata dahil hindi niya kayang buhayin ang bata. Kung halimbawa makapunta kayo sa amin, hindi kayo papayag kasi iniisip nyo rin at sinasabi ng ate nyo ay kung sasama kayo sa amin, paano na yung bata, sino ang maghanap buhay, parang ganon, Nanay Gloria. Kaya talagang napakalalim ng iniisip nyo. So sa makatuwid, hindi kayo sasama sa amin. Gusto ko umiwalay, mag-isa lang ako. Mag-isa lang akong magbahay, tumira sa Gusto bahay. nyo magkaroon pa ng bahay ulit? Kahit Tirahan ulit? kahit konting ano lang, bahay kubo. Naroon ang utak ko. Natuturture na. Natutorture na yung utak nyo. Bakit nasabi niya naman natutorture na yung utak nyo, Nanay Gloria? Yung kapatid ko, maaga na naghihiga magkapon. Tapos dada ng dada. Yung bata naman, sobrang turpi. Kung pagalitan ko, silang dalawa ang umaway sa akin. Ano yung... Kaya, kung ganyan ang ginagawa nila, Nanay Gloria, pwede ka nang sumama sa amin na lang. Wala na kayong iisipin, hindi na kayo matutorture yung utak nyo, wala na kayong problemahin, makapahinga kayo. Kasi kung halimbawa ibigyan kita ng kubo dyan, kung lilipat ka, kung dito lang diin, ay ganun din, walang mababago, parehas lang din po yun. Kasi nandito lang din sa tabi, parehas lang, walang mangyayari. Pero kung malayo, ay talagang malaki ang pahinga nyo po doon. Pumunta doon, baka away-awayin niya ako. Ibigay yung bata na hindi niya daw kayang buhayin. Pati kayo damay. Hindi, nagulo na. Ayaw nang magulo.
O di ba? Ang bait talaga ni Nanay Gloria, mga kabayan, no? Talagang wala man siyang pamilya, pero nagiging obligasyon niya ngayon yung kanyang kapatid at yung kanyang apo. Kasi parang gusto man ni Nanay pumunta sa bahay, mga kabayan, kaya hindi na magawa-gawa dahil iniisip din niya dito, mga kabayan. At syempre nasanay na rin si Nanay dito sa bukid, na talagang yung araw-araw o oras-oras na talagang umaalis, no? Kung ano-ano ang kinukuha sa bukid para lang mabuhay, no, at para lang talaga na mayroon silang makain. Kaya ito laging iniisip ni Nanay Gloria kung paano, no, kaya ang hirap sa sitwasyon niya na nasabi niya na tortured siya, no, para bang pinagtutulungan siya dito at parang awang-awa, no, na wala siyang kakampi. Kaya gustuhin man niya, kailang syempre nangibabaw pa rin yung awa niya dito sa maiiwan niyang kapatid at yung apo niya. So ayan, nakailang sabi na tayo, no, lahat ginawa natin para kay Nanay, no, at syempre yung desisyon na sa kanya pa rin. Hindi naman pwedeng pilitin natin kung ayaw ni Nanay Gloria na sumama sa atin, no. Mag-aantay lang tayo. Total pasyal-pasyal pa naman din kami dito. Pag nandito yung area namin, talagang dinadaanan namin si Nanay. Hindi lang on camera na nakikita si Nanay yung tulong natin. Even behind the camera, mga kabayan, dumadaan tayo dito at inaabutan natin si Nanay kung sa abot ng ating makakaya na si Nanay nito, kasi alam naman natin yung sitwasyon. Kaya pasikrito na lang natin. Kaya Nanay, itago niyo po yan, ha. Huwag yung ipapakita. Itago niyo po yan para dukutin niyo kung wala na kayong ulam o wala kayong makain, so meron kayong maibibili, Nanay Gloria, ha. O huwag niyo sabihin, ha. Maraming salamat po. O walang ano man, Nanay Gloria. Basta kami ay dadalaw-dalaw, bibisita sa inyo dito. At sa abot ng aking makakaya, papasyalan pa namin kayo dito, Nanay Gloria, ha. Maraming Okay, salamat. basta ulitin ko sa inyo, Nanay Gloria, bukas ang pintuan namin kung kayo ay nakapagpasya na pumunta at tumira sa amin, Nanay Gloria, ha. Okay, sige. Bye-bye, Nay. Bye. Bye-bye po. Itawid mo muna, Sarge. Ano? So ayan po, mga kabayan, no, nakakaawa kasi sabi ni Nanay, natutortured na ako dito dahil pag inaway yung bata, no, pag pinagsabihan yung bata ay pagtulungan na siya, no. Aawayin na siya ng kanyang sister at yung apo niya. Kumbaga pagtulungan siya. Sa madaling salita ay walang kakampi si Nanay doon. Nakakaawa talaga siya. Kailang wala tayong magawa. Decision pa rin. Kasi kung once na pupunta si Nanay sa atin, hanapin daw si Nanay at ibibigay yung bata kasi hindi kayang pakainin ng kanyang sister. Ngayon, kung magagalit, magkagulo, pati daw kami ay madamay pa. Kaya napakabait talaga ni Nanay. Kaya mga kabayan, maraming salamat po sa inyo.